Hello Virgo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ni Virgo, we have Mirror Guardian. Take time to reflect. Okay? Kasi Virgo, baka wala ka na sa hulog, yung ganon. Baka your mind is fragmented, maybe ngayon baka nalilito ka, naguguluhan, baka maraming bagay ang nagbabother sa'yo, pwedeng ganon. Kaya take time to reflect, to get grounded. Okay? Para ma-relax ka, para matanggal mo yung mga mind chatter ninyo, 'di ba? Mag-reflect ka, magmuni-muni ka, eksaminin mo yung mga nangyayari sa buhay mo sa ngayon, eksaminin mo kung ano yung mga kaganapan sa buhay mo sa ngayon, 'di ba? How you are reacting to things, to situations. Okay? Para alam mo yun, kung may mga bagay naman na nagbabother sa'yo, not necessary, 'di ba? Learn to let go. Okay? And just focus on what is positive. So, we have direction, guardian, choose your path. Okay? So, kaya siguro kailangan din ninyo na mag-reflect na sa ngayon kasi nga, baka naguguluhan kayo. So, in order for you, 'di ba, to choose the path na tatahakin mo sa ngayon, ano na yung ipupurso mo. So, tama yan. Magmuni-muni ka. Mag-reflect ka. Okay? Para ma-figure out mo kung ano dito yung best na gagawin mo. What is best for you, 'di ba? Sa ngayon. Kasi kung hindi kayo magmumuni-muni, magninilay-nilay, you're just going to decide, 'di ba, without even thinking, without even considering kung ano yung mga pros and cons ng path na tatahakin mo, edi baka in the end pagsisihan mo lang din 'yan, 'di ba? So, what else? We have surround yourself with protective energy. Ayan. Kasi po pwedeng maraming negativity. 'Di ba? Ang nandiyan dyan sa paligid mo. Kaya maaaring naaapektuhan ka. Maaaring naaapektuhan yung isip mo, yung nararamdaman mo, 'di ba? Yung energy field mo, maaaring foggy din sa ngayon because naaapektuhan ka ng mga nangyayari sa paligid mo. So, surround yourself with protective energy. Alright? One of the effective way of doing that as well is to surround yourself. Choose the people around you. Surround yourself with encouraging people, with happy people, with positive thinking people. Kasi kung surrounded ka ng mga marites, marisol, mga ganyan, ay nako, sigurado, 'di ba? Mas lalo ka lang na mababalot ng negativity. 'Di ba? Kasi walang magandang energy na ma-share sa'yo ang may mga ganong klaseng energy din. Mas lalo kang malilito, mas lalo kasi negativity, 'di ba? Parang ano lang 'yan, parang ulap sa isip mo. Kaya mas lalo kang maguguluhan. So choose to surround yourself with happy people, no? Choose to surround yourself with positive thinking people. Okay? Para positibo din ang mga energy na didikit sa energy field mo. So, tignan natin kung ano pa. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. At maraming salamat din for not skipping the ads. No? Malaking tulong po yan sa akin. So, kung gusto din po ninyo na mag-join sa membership, please click the join button sa baba ng video. So, we have forgiveness. Forgiveness is the first step toward letting go of hurt and emotional pain. It heals only you. So, po pwede ng iba sa inyo rito is also going to choose to forgive someone or to forgive the people, 'di ba, na nakasakit ng inyong damdamin. Not necessarily na yung mga taong ito ay kailangang lumapit sa iyo, kailangang humingi ng tawad sa iyo, hindi, no? Pipiliin mo lang. Now, there could be people na ganun, may magsusorry sa iyo, may mag-apologize, pero ang
ano mo rito, ang concern mo dito is ikaw mismo, ang mararamdaman mo. 'Di ba? Kaya, it's not necessary for you na may mga taong yan nakasakit ng inyong damdamin, lalapit sa'yo at maghihingi sa'yo ng sorry. Hindi. You are going to choose to forgive those people who have hurt you because you are doing yourself a favor. 'Di ba? Gusto mo na makapag-move on ka na. Gusto mo na matanggal na sa puso mo, matanggal na sa isip mo yung mga nagpapabigat, yung mga nagpapahirap sa'yo. Kaya, pipiliin mong patawarin na sila. It's not because, 'di ba, humihingi sila ng tawad. No. It's because you want to move on, no, from toxic situation na yung kung nasaktan ka ng iba or nag-away kayo or whatsoever. So, we have retreat, seek and receive consolation from God to overcome a difficult experience. This is time for reflection, solitude, and contemplation. So, dalawa na to, Virgo. Time to reflect, tapos ito, retreat. So, po pwede talaga na foggy ang isip ninyo. Siguro, meron kayong iniisip, no, na gumugulo sa isip ninyo. Maybe it's bothering you. Kaya kailangan na mag-reflect ka. Okay? Linisin mo yung isip mo. Linisin mo yung damdamin mo. Tanggalin mo na yung mga hindi necessary dyan. Tanggalin mo na, alisin mo na yung mga hindi kailangan. Na yung mga nagpapahirap na lang ng inyong kalooban. You deserve better. You deserve to be happy. You deserve to be you deserve to be peaceful. Mabuti ang iyong puso, Virgo. You have the purest intentions for other people. Kaya, wag mong hayaan, no, na magulo ka, 'di ba? Don't allow other people or situations, 'di ba, to ruin your peace. Okay? Kaya, gawin mo to, mag-contemplate ka, mag-isip-isip ka, magnilay-nilay ka, para makalma ka, okay? We have release, let go, and focus on what is positive and uplifting. Ito na. Okay? Kasi nga, merong gumugulo sa isip mo. Kaya, maaalis mo na yan, malilet go mo yan. No? When you do this, kapag mag-reflect ka, mag-contemplate ka, unti-unti, 'di ba? Mapag-iisipan mo, ma-figure out mo ano tong mga gumugulo sa isip mo. Ano yung mga negativity na nandiyan dyan. Let it go. Release them. Okay? At mag-focus ka lang sa kung anong positive and uplifting. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.